of portion of the Facebook post ng kapatid ni VP Sara na si Congressman Pulong Duterte. Kino-question po niya yung constitutional process na ginawa daw po ng House of Representatives na parang ang step 1, impeach po muna. Step 2, maghanap daw po ng dokumento or maghanap ng ebidensya. Tapos, yun. Sir, may report kasi na si Senator Alan Peter Cayetano ay maghahain po ng dissent o hiwalay na opinyon sa impeachment court. Po sure at pag-uusapan pa nga raw po ng defense team ito kung sila po ba ay magkakaroon ng legal remedies para po questionin or para tutulan yung pagpapasabina po doon sa tax and bank records. But what do you think kung sakali po na sabihin na po natin dumulog po muli sa Supreme Court? Lahat. Yung nangyari po kahapon sa aming pananaw ay isang big step forward insofar as the prosecution of Article 2 on unexplained wealth is concerned. Pero gusto ko rin bigyan diin na ito ay isang developing story. Hindi pa ito tapos dahil simula pa lang actually ito ng pag-prepare namin for the documents that will be produced on July 30. Pag tulad ng nabanggit natin kahapon, wala pa po tayo sa punto na admissibility of evidence ang pinag-uusapan. Ang nais lang namin doon sa aming request for subpoena ay madala dito yung mga specified documents. Yung darating po tayo sa issue ng offer of evidence and admissibility of evidence pag nagpe-presenta na ang Article 2 team ng aming ebidensya at testigo on unexplained wealth. So abangan po natin yung mga susunod na kabanata. Marami pa naman mangyayari before we reach unexplained wealth. We will be dealing with, of course, today the threats article and then tomorrow we start with the confidential funds. Maraming salamat po. Before we move forward, gusto lang din namin i-address, narinig natin ng paulit-ulit galing sa depensa ng sinasabi nila, isang fishing expedition lamang itong request namin for these records. Although dapat matuldakan na itong issue na ito dahil nga hindi ito ay sinangtabi ng impeachment court nung pinayagan ng aming request. Pero kailangan lang ho naming idiin, hindi ho to fishing expedition as explained yesterday by Kong Shell Joke, maliwanag na hindi ito fishing expedition dahil mula pa lang sa simula, tukoy namin ano ang specific na mga accounts na gusto naming makita. Kapag ho kasi sinabing fishing expedition, ibig sabihin nito, wala kang basihan at humihingi ka lang sa korte na for example, tignan natin ang any bank accounts ng isang tao at umaasa ka lang na baka merong matalisod na ebidensya na pwede mong gamitin sa tao na yun. Dito napakalayo ho niya nang nangyari dahil alam naman natin magmula dun sa naging testimonya at dokumentong present ng Executive Director ng AMLAC, nakita na ho doon yung financial transactions amounting to 6.7 billion ng Vice Presidente. At tukoy na ho doon yung specific bank accounts with bank numbers, pati ho yung mga branches nitong mga involved na bank accounts na to. Yan ho naging basehan ng paghingi natin ng mga bank records. Ngayon naman din ho, patungkol naman dun sa grave threats, gusto lang din ho naming sabihin na again, samahan niyo kami, napakinggan natin yung magiging testimonya ni NBI Director Melvin Matibag mamaya. Napakalaga ho nitong testimonya niya. Madami nagtatanong, corroborative lang ba to? Meron ba siyang sasabihin ng mga bagong bagay? Definitely, madami ho siyang sasabihin ng mga bagong importanteng bagay na hindi pa nailahad ng dalawang witness natin. Ang unang witness natin, napatunayan na niya ang authenticity ng video kung saan ginawa yung pagbabanta. Yung second witness natin, pinakita niya na sa pagsusuri ng mga videos at ng mga statements at interviews ng Vice Presidente bago ginawang pagbabanta, nung araw ginawang pagbabanta at pagkatapos, malinaw ho yung pattern na meron talagang intention na pagbantaan ng buhay ng presidente. Dito naman ho, papasok mamaya sa magiging salaysay
ng NBI director para pakita niya ano ang naging buong investigasyon ng NBI as an agency paukol sa bagay ho na ito. No? At papakita din niya anong kadahilanan bakit ito sineryoso itong pagbabanta nito ng NBI. So abangan ho natin ang magiging testimonya niya mamaya. All right, with that, we are now ready to accept questions from our friends. Anne? Let's give them the mic. Sir, good morning. Ann po ng Bombo Radio. Sir, may report kasi na si Senator Alan Peter Cayetano ay maghahain po ng dissent o hiwalay na opinyon sa impeachment court. Sa pananaw ninyo, may legal bang implikasyon ang dissent ni Senator Alan Peter Cayetano sa magiging takbo po ng impeachment trial? Thank you. Sa ilalim po ng rules of the Senate for impeachment, talaga naman meron karapatan mag-file ang isang senator judge kung hindi siya sumasang-ayon doon sa naging pagpapasya ng ating impeachment court. At gusto rin natin makita siyempre yung iba't ibang mga views ng mga ating mga senator judges. We will also look into that pagka na-file na po yan. Tama ho yun, but meron ho siyang karapatan, no? Kung mag-dissent siya, but it will not change the ruling, of course. The ruling will stand. No? Tulad doon ng pinaliwanag kahapon, kapag may pagpapasya about sa mga evidentiary matters, ang presiding judge, pwede ho siya nang mag-rule dyan unless may mag-object, no? In which case, pwede ho nilang pagbotohan. But dito naman ho, no? Kung pag-dissent lang, hindi naman ho nito ma-overturn yung ruling. Joy, next. Good morning po. Sir, Prosecutor Jokno, sir, throughout the trial po yesterday, you maintain your calm demeanor, but you speak gravity without theatrics. How do you maintain your legal compass throughout the oral argument, despite the gauntlet to block the opening of the bank and the BIR records? Napakalaking challenge po yon at nakakapagod pala tumayo ng ilang oras. Pero at least masasabi ko meron akong konting karanasan sa pag-argue sa harap ng Supreme Court at ng iba't ibang mga hukuman sa atin. And that probably helps me a lot. Halos 36 years ako nag-practice, babad sa court. Kaya siguro doon ko nahuhugot yung kailangan natin gawin sa court. Sir, do you think that the impeachment trial of BP Duterte is the global litmus test for the rule of law in the country and the quest for justice, that there is no wide disparity between the rich and the poor, and the democratic rule of check and balance? Malaki at napakahalaga ng proseso ng impeachment dahil yan ay gawa mismo ng ating framers of the Constitution para meron tayong mabilis na mekanismo sa ating mga matataas na opisyal. Kung kailangan mapanagot, ay doon kailangan idadaan. Of course, impeachment, the process may not end with impeachment. Maaari pa rin na magkaroon ng ibang mga kaso after, but at least we can see that accountability is alive and well pagka buhay na buhay din ang impeachment proceedings. All right, Haji. Good morning po, Kong, attorney. Kahapon ay tanong na rin po, pero what if, although hindi pa naman po sure at pag-uusapan pa nga raw po ng defense team ito kung sila po ba ay magkakaroon ng legal remedies para po questionin or para tutulan yung pagpapasabina po doon sa tax and bank records. But what do you think kung sakali po na sabihin na po natin dumulog po muli sa Supreme Court? Unang-una, syempre, that is within the options available to the defense. But at the same time, we hope that there will be no obstacles to the continuation of the trial. Nagsimula na po yung paglilitis natin. Natapos na tayo sa pre-trial, nakapag-presenta na ang prosecution ng 2 testigo. At dapat tuloy-tuloy na
itong prosesong ito. Now, insofar as the issues are concerned, makikita din natin kung sakasakaling iaakyat yan, kung ano ang gagawin ng ating Supreme Court, especially when it comes to the issue of ano ba talaga yung ibig sabihin ng sole power to try and decide an impeachment case. Na pag-usapan na yan sa ilang kaso sa Supreme Court, sa kaso ng Gutierrez, sa kaso ng Francisco, nadaplisan din siya sa kaso ng Duterte versus House of Representatives. But I do hope that it will become very clear for the future na maging klarong-klaro at malinaw sa lahat yung kapangyarihan ng Senate Impeachment Court on the one hand at yung kapangyarihan ng Supreme Court on the other. Kong Chel, would you like to comment po sa mga lumalabas sa social media na parang mukha daw po kayong teacher na nagdedebate sa mga students? Especially during the nung nagtatanong po yung dalawang magkapatid na Senators Cayetano. Ay, hindi na po. I would rather just let that be. Ang masasabi ko lang in terms of, kasi marami rin nagtatanong sa akin about court demeanor, yung kung saan ba nanggagaling yon. Well, aside from being a court practitioner for many years, halos 20 plus years din ako naging teacher. So, siguro dala-dala ko rin yon pag humaharap tayo. Okay. My last question po, if I may translate po no portion of the Facebook post ng kapatid ni VP Sara na si Congressman Pulong Duterte. Kino-question po niya yung constitutional process na ginawa daw po ng House of Representatives na parang ang step 1, impeach po muna, step 2, maghanap daw po ng dokumento or maghanap ng ebidensya. Tapos, yun po, no? May step 3 pa actually. Pero ang pinaka-point po ng post po niya is parang bakit ngayon lang daw po kayo maghahanap ng mga dokumento or magpapasabpina ng mga dokumento gayong may articles of impeachment na at nai-forward na nga po sa Senate Impeachment Court. Ano pong pananaw or komento po ninyo dun sa aligasyon ni Kong Pulong? Thank you po. Well, alam naman natin, napag-usapan din natin kahapon yung issue na yan, yung sinasabi nga nilang fishing expedition. Pero ilagay natin sa tamang konteksto itong pinag-uusapan natin. Noong pumasok yung impeachment complaint sa Committee on Justice, House of Representatives, ang tungkulin ng committee nun ay malaman lang kung merong probable cause. So wala sa trabaho namin na halungkatin ang lahat ng ebidensya na magkaroon mismo ng trial dahil nasa kamay ng Senado yung pagkoconduct ng trial. Kaya mapapansin ninyo, wala pang portion lang actually ng ebidensya ang nakita natin sa Committee on Justice. The time to have evidence presented at syempre para makapagpresenta ng ebidensya, yung panahon para isubpoena yon ay dito sa loob ng Senate bilang impeachment court. At walang pinagkaiba yung ginawa namin proseso doon sa nailahad na proseso sa ating saligang batas. Kaya kami naniniwala at paulit-ulit namin sinasabi na walang ganun na nangyaring na fishing expedition, wala rin nangyaring mga shortcut o yung sinasabi nilang trial noong nasa House of Representatives ang kaso. Yeah, siguro para din madaling maintindihan ng mga kababayan natin, baka masanay sila doon sa criminal cases, no? Na una yan, bago sumampa sa husgado, dumadaan muna yan sa tinatawag na preliminary investigation, no? Before the fiscal. So tulad doon ng nasabi ni Kong Chel, no? Before the House of Representatives, determination muna ng probable cause yan. Ganon din sa criminal case. Before the prosecutor's office, determination of probable cause. So dyan, hindi pa talaga required at inaasahan na papakita na lahat ng ebidensya. Dahil ang lahat ng ebidensya, lalabas yan during the trial itself. Pag nandun na sa husgado ang kaso, magkakaroon na ng full-blown trial. Ganon din naman dito. So since ang determination of probable cause ang ginagawa sa House of Representatives, pagsampa sa impeachment court, ito na ho yung full-blown trial, ito na yung tamang venue para hingin at ilabas at sa atin natin lahat ng ebidensya. All right. Dwight?
Hello po, good morning po, Kong Chel. Kahapon doon sa trial proceedings, may very visual analogy yung defense, which is para, sabi niya, doon sa fishing expedition, para po itong nagtatapon tayo sa dagat ng isang napakalaking lambat at umaasa tayo na kahit papano may mabingwit na isang pirasong ebidensya. I would just like to ask the prosecution if may similar analogy po ba kayo to respond to that analogy by the defense team? Yun lang po. Thank you. Well, una, sagutin ko muna yung sabi nga ganon na imagery. Kasi meron, i-compare natin yung dalawang sitwasyon. Pagka sinabi natin fishing expedition, ang ibig sabihin nun, meron kang halimbawa pinapasabpina na baka sakaling may makita. Or sa English ay on the off chance that you find something. Hindi naman ganon yung final namin na request for subpoena. Dahil alam na namin na meron kailangan makuha. At ang naging basehan namin ay yung mga nangyari sa Committee on Justice, especially yung mga iniharap na documents ng Anti-Money Laundering Council, pati na rin yung ibang mga witness pagdating sa unexplained wealth. So they really, and I think it's also clearly spelled out in the ruling of the court na walang ganon na nangyaring tinatawag ng fishing expedition. Wala naman ako maisip na imagery na galing naman sa amin.